Magandang umaga po sa bawat isa. Patuloy ko dalangin na tayo po ay nasa mabuting kalusugan at nasa mabuting kalagayan. No? Bagamat napakarami tayong balita no, na nababasa, napakinggan no, about sa mga nangyayari no, sa ating paligid. But ang Panginoon ay patuloy na nagtatapat no, sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Lord dahil patuloy niya tayo binibigyan ng pagkakataon upang makarinig ng kanyang mga salita. No, kahit po tayo ay online, no, hindi po ito nagiging hadlang upang tayo po ay mapalakas ng kanyang mga salita na ibibigay sa atin sa umagang ito. Kaya before po ako mag-start, patuloy ko kayong ini-invite na tayo po muna ay manalangin. Patuloy natin na i-welcome ang pagkilos ng Holy Spirit, no, na kahit po tayo ay magkakahiwalay, kayo po ay nasa inyong tahanan o nasa biyahe, i-allow po natin ang Holy Spirit ang siyang kumilo sa atin. Amen? So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na to. Nagpapasalamat kami, Lord, for all the blessing, Panginoon, that we have received, Panginoon, the moment we open our eyes, Panginoon. Salamat, Lord, dahil binigyan mo kami ng masarap na pagtulog, binigyan mo kami ng bagong kalakasan, binigyan mo kami, Panginoon, ng bagong pagkakataon upang makapakinig, Lord, ng iyong salita. Dalangin namin, Lord, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man, Lord, ang aming mapag-aaralan, tulungan mo kami, Panginoon, na ito ay tanggapin at isa pamuhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat na makikinig ng iyong mga anak at patuloy, Lord, na maitanim namin ito, Lord, sa aming mga puso at sa aming espiritu, Panginoon. Ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So last week po, hindi po natin natapos yung ating topic. So ito pa rin po ang ating pag-aaral is yung kingdom perspective on wealth, no? Ito po yung sa 7 kinds of wealth, no? Sabi nga ng Matthew 6:33, di ba? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given as well to you. Kaya lagi natin na kailangan maintindihan talaga yung paghahari ng Panginoon. Kasi kapag naintindihan natin yung paghahari ng Panginoon, no, binabalik tayo dun sa original ng purpose ng buhay natin. Kasi nga, sa napag-aralan natin last week, di ba? Sabi nga, true wealth is not only about money, but maximization of your potential and assignment in God. Kaya pag-uusapan natin na ano-ano ba yung na maituturing nating kayamanan, no? Sabi hindi lang nga ang pera, no, hindi lang ang salapi, no, maituturing nating kayamanan, no, kundi may iba't ibang aspeto, no, sa buhay natin na kayamanan pala natin 'yon. So sa last week na ating pinag-usapan, no, sa 7 kinds of wealth, makita natin dito yung ito po ay 7. So, una, yung spiritual health. So, isang part po yan, no? Pangalawa is yung solical wealth, no? Yan po yung natapos ni Pastora Susan. At ang ipagpapatuloy natin dito yung number 3 hanggang number 7. Yung physical wealth, relational wealth, no? Social wealth, influential wealth, at yung huli po ay yung generational wealth. So, napakarami pong pala, no, na maituturing nating kayamanan, no? Akala natin na pag sinabing wealth is ito po ay nakatuon lamang, no, sa mga material possession. So sa number 3, ito po yung ating uumpisahan. Sabi dito yung physical wealth. Yan. Sabi ang physical wealth daw is the state of being healthy, strong, energetic, physically capable in fulfilling our assignment in life. So yan, no. So sabi dito, purpose requires time and time is lived through your body. So if your body breaks down, you lose time, no. So, according po yan kay Miles Monroe, no. Kilala po natin, 'di ba, si Steve Jobs, 'di ba? Si Steve Jobs yung siya ang creator, no, ng Apple, no, na marami sa atin na gumagamit ng Apple. Yan. So, siya po ay may network na $100 billions. But he died with cancer, no. Sabi nga, kahit na napakarami, no, ng kanyang material wealth, but without his physical wealth, no,
no? Nabaliwala po, 'di ba? Kaya napakahalaga po na malusog po yung ating pangangatawan, 'di ba? Mas mahalaga po na tayo po ay, kaya nga sinasabi, 'di ba, health is wealth. Kasi kayamanan din po ng isang tao kapag siya po ay malusog, no? Siya ay malakas. Kasi nga, bakit? Sabi dito, why physical health matters? So sabi, we can't lead, build, or serve effectively if our body is breakdown. Di ba? Kapag may sakit, minsan di tayo nakaka-attend ng church kasi kapag may sakit tayo. Oh. So poor health affects our emotions, mind, and spiritual life. So kapag may sakit po yung ating physical na pangangatawan, no, apektado din po yung emotions natin kasi mararamdaman mo yung pain, di ba? At pati yung mind natin, no, pati yung ating spiritual life no apektado. So last time nga po, no, pupunta po ako kay Doktora Flore, no. Tapos bago ako po pupunta doon, parang nung paalis na ako, parang may nararamdaman ako sa lalamunan ko na parang may something, no, parang may mga nakastuck ba ganun. So yun yung pakiramdam ko. So, dahil, alam mo na, tayo, di ba, mahilig tayo magtanong kay Dr. Google. Yan. So, chat ako, may sinearch ko ba na parang, ano ba yung something na may mararamdaman ka, ano yung mga possible na sakit, no? May mga lumabas na kagad, no? So, yung pagkabasa ko, no, parang, nakaramdam ako ng fear, ng takot, no? Kasi parang ang lumalabas doon, mga cancer na, ganyan, cancer of throat, o kaya oral cancer, mga ganun na kaagad. So, natahimik po talaga ako. Tapos, ginawa ko, talagang nilalabanan ko sa mind ko, kasi parang bigla talaga po akong nagharamdam ng nervyos, kumbaga. So, nagpe-pray ako sa Panginoon, niresist ko, Lord, sabi ko, hindi ko tinatanggap ko ano man yung nabasa ko, kasi ayoko po mag-jump sa conclusion na cancer kagad, no? So, pero alam niyo yun na ramdam mo na nakikipag-battle ka sa isip mo, no? Kaya ginawa ko nung sa biyahe kami, no? Talagang nagpe-pray ako in the spirit, then nagpe-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ayoko munang tanggapin, no? Kung ano yung nararamdaman kong takot, ganyan. So, pagdating ko doon kay doktora, nung sinabi ko agad, may nakita ako, ganyan. So, tinignan niya. Yan. Tapos, nung pagkakita ni Flor, nung ma-assess niya, sabi niya, di naman yan, ano lang yan, tonsil stone, no? Tingnan niyo, tonsil stone. So, nung sinearch namin ko ano yung tonsil stone, no, hindi naman siya fatal, no? So, pero grabe kagad yung naging apekto sa akin, no? Kaya napakahalaga po talaga na tayo ay maging physically healthy, no? Kaya kasi nga kapag hindi maganda yung ating kalusugan, no, apektado na nagiging affected yung ating emotions, yung ating mind, no, even yung ating spiritual life. Kasi pwede mong ma-question si Lord, bakit ganito, di ba? Kaya yung napakahalaga po talaga na alagaan po natin yung ating pangangatawan. Kasi sabi din dito na pangatlo, physical wealth supports longevity and enable us to finish our purpose, di ba? So, para matapos talaga natin yung assignment natin sa Panginoon, so kailangan talaga na physically fit po tayo. Kasi sa mga times na marami na tayong mga iniinom, di ba, na mga pang-maintenance, yan. So, nalilimitahan, di ba, yung mga lugar na pwede natin mapuntahan. Kaya, isa sa mga paalala talaga ng Lord sa atin na ingatan natin yung ating physical na pangangatawan. Ingatan natin yung health natin. Kasi our physical body is the vehicle through which we fulfill our destiny. So, hindi naman pwede na espiritu natin, di ba? Kailangan kasama yung physical body natin. Kaya yung ating pangangatawan, ito yung vehicle na gagamitin ng Lord. Yan. Sabi pa dito sa 1 Corinthians 6:19-20, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, no? Who is in you, whom you have received from God? You are not your own, no? Hindi na natin pag-aari, no, tong ating physical body. So, you were bought at price, therefore, honor God with your bodies. No? Paano ba natin na
ino-honor, no, yung ating bodies, yung ating mga physical na pangangatawan, no. Iniingatan ba natin to, no, sa the way na paano natin to pinapaayos, pinapaganda, 'di ba? So ingatan po natin yung ating physical body, no, sa pagpupuyat natin, sa tamang pagkain. No, minsan nga po na nakakaramdam na rin po talaga ako ng conviction kapag napaparami po yung kain ko, no? Kasi sabi ko nga kapag may sakit tayo, no, hindi na tayo magagamit ng Lord, 'di ba? Malilimitahan na yung paggamit sa atin ng Panginoon. Kasi sabi nga, God gave His people command about protecting and taking care of their physical body. Di ba makita natin yan sa Old Testament na napakaraming mga laws na ibinigay ang Panginoon, no? We see that God is also concerned about our body, no? Hindi lamang sa mga relationship na laws ang binigay ng Panginoon, kundi, di ba, nagbigay siya ng mga laws about na ano yung mga dapat kainin, hindi dapat kainin, no? Kaya nga, napakahalaga na huwag din natin basta baliwalain, no, kung ano yung sinasabi ng Lord sa atin. Lalo na kapag kinukonvict tayo na ano lang ba yung, dapat ba nagbibigay tayo ng boundaries, di ba? Kaya nga sabi dito, wealth is not only external but internal. Yan. So, ang ating yaman, no, hindi lang yan nasusukat, no, sa mga nakikita natin, di ba? Yung mga possession natin, treasure natin. But, kayamanan din natin, no, yung ating kalusugan, no. Sabi dito, focus on becoming healthy. Protect yourself from stress, no. Ingatan natin yung sarili natin sa mga stress, no, sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng sobrang worries, di ba? Pagkaalala, no, hanggang na magkaroon na tayo ng depression, yan. So, paano ba? No, mag-exercise din tayo. So, ako po talaga ngayon, everyday, nakakasanayan ko na kasi wala talaga akong yung exercise program. Pero, siguro mga ilang buwan na rin po talaga, na everyday po talaga na bago ko gumawa, no, dito sa bahay or basta pagmulat ng aking mga after ko mag-pray, magbasa, nag-exercise po ako. Ano lang po yun, 5 to 10 minutes exercise. No, yung para lang maggumanda yung flow ng ating dugo. No? Marami tayong makikita niyan sa mga YouTube, no, panoorin natin. Na kahit little by little, di ba, may exercise po natin yung ating pangangatawan. Kasi since na ginagawa ko po yun, talagang naramdaman ko na merong changes na nangyari sa katawan ko. Kasi dati parang napakarami pong masakit na, no? Lalo na kapag ang isang babae ay nag-menopause na, no? Marami ang mga physical pain na nararamdaman. At ganun po yun nangyayari sa akin. Pero since na ginagawa ko nga po yung everyday na mga short na exercises, no? Malaking tulong po sa akin. So, ganun po, magkaroon po tayo ng exercise program natin, no, kahit 5 to 10 minutes, no? Eat balanced diet, no? Piliin na po natin yung kinakain natin, di ba? Kaya nga laging paalala ni Pastora Susan na hindi lahat ng inihahain sa atin, kainin natin, no? Piliin lang natin kung ano yung kaya sa atin. Kasi parang, sabi ko nga, minsan, kain tayo ng lahat ng gusto nating kainin, di ba? Kahit na alam natin na nakakasama, bawal. Tapos kapag nagkasakit tayo, biglang magpe-pray tayo, Lord, bigyan mo ko ng kagalingan. Di ba? Parang ang sarap, no? Parang siguro sabihin ng Lord sa atin, di ba? Yung katigasan ng ulo natin. Kasi gusto ng Lord talaga na maging physically healthy tayo, physically well tayo, para matapos natin yung ating earthly mission, di ba? Na talaga yung uuwi tayo sa Lord na mission completed, no? Hindi yung maranasan natin yung mga untimely death, no? Dahil sa kababayaan natin sa ating pangangatawan, di ba? Para sobra-sobra nating abusuhin yung ating mga physical na pangangatawan. Sabi nga kasi ng 3 John 2, no? Sabi dito sa Good News Translation, "My dear friend, I pray that everything may go well with you and that you may be in good health, as I know you are well in spirit." No? Kaya makita natin, no, sa verse na to, no? This verse expresses God's heart
for His people to experience physical and spiritual wellness. No, hindi lang nais ng Lord na magkaroon tayo ng spiritual wealth, no? Mas gusto rin ng Lord na tayo po ay maranasan natin yung physical wellness. Dahil sabi ko nga kanina, itong ating physical body, ito yung ating vehicle, no? Ito yung ating gagamitin ng Lord, no? Para talagang yung assignment natin ay ma-fulfill. Yan. Pang-apat, no, na uri ng yaman, no? Sabi dito sa pang-apat, relational wealth, no? Sabi, ano man ang relational wealth? So, it is the strength of your relationship with God, your purpose, and the people around you and your environment. It includes our ability to love, be loved, no? Mahirap ba tayong mahalin? And develop connections. It includes our ability to build meaningful connection. Yan. Sabi pa dito, maintain healthy, life-giving relationship. Add value to others and receive value in return. Yan. Kamusta po yung ating mga relationship? Unang-una sa Panginoon, kamusta po ang ating relasyon sa Lord? Lumalalim ba? No? O parang gusto mo na umalis, bumitaw, lumayo sa Panginoon? No? Kamusta yung relationship natin, no? Sa ating asawa? Yan. Sa ating pamilya, no? Sa ating mga anak, no? Even sa ating mga kaibigan, kumusta yung ating relationship, no? Sa kapitbahay natin, kumusta po ang ating relasyon, no? Mabuti po ba tayong kapitbahay? Sabi dito, relationship is more important than money. Yan, no? Mas mahalaga pala, no, ang relationship kaysa sa pera. Kaya lang, 'di ba? Nakakalungkot lang, 'di ba? Dahil marami ng relasyon ang nasira, no, dahil sa pera. So, you can lose money and recover it, but if you lose the right relationship. So, may mga relationship tayo na hindi tama, no, okay lang 'yon na mawala na, 'di ba? Ma-disconnect tayo. Pero kung mawawala, no, yung right relationship natin, sabi dito, you could lose your destiny. Yan, sabi po yan ni Dr. Myles Munroe. Then sabi po ng Colossians 3:13, sabi po sa Good News Translation, be tolerant with one another and forgive one another. Whenever any of you has complaint against someone else, you must forgive one another just as the Lord has forgiven you. So yan, no, kailangan daw na yung may mga bagay na pwede naman tayo palampasin, no? Lalo na kung ito lang naman ay mababaw lang, no? Sabi, palampasin na lang natin, no? Mag-release tayo ng forgiveness, di ba? Kasi sabi dito, broken relationship will limit your resources, no? Kasi sabi ni Pastor Wilbert, relationship and connection most of the time are used by God to resource us in fulfilling our life assignment. Kasi nga, di ba, minsan may mga needs tayo na inilalagay ni Lord sa ibang tao, di ba? Bakit, no? Para i-value din natin yung mga relationship natin sa kanila, di ba? Kaya napakahalaga talaga na tinitreat natin, no, na ang lahat ng maayos, no? Kasi hindi natin alam, 'di ba, one day na kakailanganin natin or andun sa taong 'yon, no, nilagay ni Lord yung mga yung grace na kailangan mo. So, kaya treat everybody well, 'di ba? So, 'yan. Sabi pa, no, sabi dito, key aspect of relational wealth. So, unang-una, trust and integrity. Yan. So, yung tiwala daw, no, tsaka yung integrity. Sabi dito, healthy relational is built on character. Your word and integrity are your greatest relationship asset. Diba? Kapag kasi nasira na yung tiwala, diba? Nasisira na yung mga relationship. Diba? Marami yan, nakikita tayo, diba? Halimbawa, sa mag-asawa na lang. Maraming reason, 'di ba, na mga paghihiwalay dahil wala ng trust, 'di ba? Nasira na. Kaya sabi diyan, no, para talagang maging matibay, no, maging malalim yung ating relasyon, no, sa ibang tao, kailangan meron pong trust at yung integrity. Ano ba yung integrity? No, yung integrity, 'di ba? Yung parang true ka sa kung ano yung sinasabi mo.
So, pangalawa, ano yung key aspect of relational wealth? Purposeful connection, no? You don't just connect with people randomly. You must build relationship that align with your assignment, no? Kaya dapat pinipili din natin yung mga kasama natin, di ba? I-discern natin, tama ba ito yung sinasamahan natin na kaibigan, tama ba itong sinasamahan natin na grupo. Yan. Alam niyo po ba, bakit? Kasi dahil wrong relationship can cancel 10 years of preparation. Yan, di ba? Kaya dapat talaga intelligent tayo, no? Discerning tayo, no? Sa mga grupo, no? Na sinasamahan natin. Kasi napaka-powerful po ng relationship. Kasi 'di ba, lalo na no sa mapipili natin na makakasama sa buhay, no, sa mga kabataan, kapag wrong person po ang napili natin, talagang it can break you, no. Yan, kaya siguraduhin po natin, no, na right person na inilaan ni Lord, no, para sa inyo, no? Kaya huwag kayong magmamadali, 'di ba? Talagang ipanalangin nyo, hilingin nyo sa Panginoon na yung makakasama nyo ay yun yung taong ibinigay niya. Yun yung taong inilaan niya. Amen? So kahit din sa pagbe-business, di ba? Talagang ipag-pray natin, no, na tama yung masasamahan natin na ka-business partner. Nung nakaraan nga may napanood ako sa Facebook, no, yung sa mayor ng Tansa. Baka kasi lagi yung Facebook live. No, meron siyang ina-assist, no, isang grupo na mga tao na nag-invest doon sa isang tao lang din, no, nag-invest sila at ang na-scam po sa kanila ay umabot po ng 24 million, no. Napakalaki pong halaga, no. So sabi nga doon, hindi naman nila personal nakilala yung taong yung but they invest, no, nagtiwala sila, no. Kaya lang, no, mali yung taong pinagkatiwalaan nila. Nakakalungkot nga, yung iba talaga, yung inutang din nila para ipang-invest, tapos nagbenta ng kanilang mga ari-arian. So, yung iba, retirement fund nila yon, no, tapos para in-invest. So, maging mapanuri po talaga tayo, no, lalo na sa mga ka-business transaction po natin, lalo na sa panahon natin, napakadami po talagang scammer. Yan. So maging discernment po tayo sa mga relationship, 'di ba? Baka hindi lang 10 years, no, na income mo, na inipon mo, mawawala, no, sa isang iglap. Kaya 'yun, lalo na po talaga pag too good to be true, no. Sabi nga no, ni interview ni Mayor, no, bakit sila napaniwala, bakit sila nag-invest, no? Nung sinabi ng tao, kasi daw sabi yung sabi sa kanila, yung pera nila, ang kikitain daw ay 50% per month. So, too good to be true, wala pong ganun, nakikita yung pera mo na 50%. So, yun po, tayo po ay maging maingat, no, sa mga tao na talagang magkakaroon tayo ng business, no, association with them. Yan. So sabi dito, if our relationship with others are broken, whether through bitterness, yan, 'di ba? Maraming mga relasyon, no, nasisira dahil sa bitterness, unresolved anger, no, sa dahil hindi ka makapagpatawad, no, dahil sa sobrang galit, or inability to forgive. O yun nga, dahil nga hindi mo ma-release yung forgiveness mo, no, nasira na yung relationship. We are truly poor. Sabi, tayo daw ay mahirap. Yan. That is why the Lord tell us, forgive those who have wronged you and treat others with kindness. No, these are the form of wealth that money cannot buy. So, never neglect the relationship that matters most. No, wag nating kaligtaan, no. Ano ba yung pinaka mahalaga na relasyon na meron tayo? 'Di ba? So, nurture, protect, and cherish the bonds you have with God. So, una-una yung relationship natin sa Lord, your family, friends, and colleagues. Because a life rich in love and peace is life to really live. Diba? Hindi nasusukat, no, sa dami ng pera. Diba? Para maramdaman natin na tayo, na meron nagmamahal sa atin,
para maranasan natin yung kapayapaan. Hindi dahil sa pera, kundi mararamdaman talaga natin yon kundi sa tamang relasyon natin sa Panginoon, sa ating mga mahal sa buhay, no? Sa ating mga kaibigan. So, gaano na po ba kalalim yung ating relasyon sa Diyos sa ngayon? Gaano na po ba kalalim yung ating relasyon sa ating asawa? No? O baka may mas iba pa tayong pinagtutuunan ng pansin. No? Gaano na ba kalalim yung ating relasyon sa ating mga anak? Kaya ba ng ating mga anak na magsabi ng kanilang mga secret sa atin na hindi natin sila i-judge, 'di ba? Kaya ba nila mag-open up, no? Without hesitation, 'di ba? Kaya sa mga magulang, no, patuloy na buksan natin yung ating line of connection sa ating anak na maramdaman nila na pwede silang magsabi sa atin, no, na anything, no, na without judging them, but patuloy nilang maramdaman yung pagmamahal natin. Yan. Sa ating mga disciple, no, nag-open up ba tayo? Mas napapalalim ba natin yung ating relationship sa kanila? Mas nagiging matibay ba, no, yung relasyon natin, no, sa ating pamilya? 'Di ba? Kung hindi pa at nakikita natin na may kulang, no, patuloy na hilingin natin ang tulong ng Panginoon, no, na maging maayos, no, yung relationship na meron tayo sa ibang tao. Sabi nga si Lord naman is a God of restoration, 'di ba? Na gaano man kasira or ka-broken, no, anuman relationship natin sa kanya o sa ibang tao, no, maayos ito ng Panginoon. Amen. Kasi may tuturing natin na kayamanan, 'di ba? Kapag meron po tayo na ang ating marriage ay matibay, kayamanan po 'yan, no? Kapag ang ating yung family bonds natin, yung sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, no, maayos, no, kayamanan na rin po natin yan. So, meron din po tayong mga kaibigan na maituturing, no, na andyan sa lahat ng oras, na sa lahat ng ating journey ng ating buhay, no, through ups and down, may mga kaibigan tayo na maituturing nating kayamanan po talaga. No? Even sa ating mga kapitbahay, kami po napaka-thankful namin sa Lord sa aming mga kapitbahay na kahit even wala kami, no, naiiwan namin sila, andun talaga yung concern nila, no, sa bahay namin, sa mga anak namin. Dahil nga may isang instances na meron po akong isang client na pupunta sa bahay, dahil nga wala ako, no, iniwan ko kay CJ. So, nung pumunta yung client dito sa bahay, syempre hindi sila kilala ng mga kapitbahay namin. Nung nakita nila na pumasok sa gate, no, nagsunuran po yung ibang kapitbahay namin, parang I think si CJ po yata yung naiwan na yun. No? Tinanong kagad si CJ kung okay lang siya. No? So, thankful tayo sa mga ganong kapitbahay na talagang concerned din sa atin, di ba? So, kayamanan po natin yun. So, again, hindi po nasusukat ang kayamanan, no, dahil lang sa mga material possession. No? Kayamanan din po natin kapag maayos, no, at malalim yung ating relationship, no, sa ibang tao at lalong-lalo na sa Panginoon. Yan. So, sa panglima na 7 kinds of wealth is social wealth. Yan. So, ang social wealth naman is your capacity to influence your environment, community, and culture through leadership, reputation, contribution of society, ability to create change. So, hindi lang pera talaga ang sagot, di ba? Minsan, yung halaga ng ating mga relationship, no, at yung suporta ng ibang tao. So, kaya yung mga community connection natin, di ba, yung mga social group na sinasalihan natin, yung mga, halimbawa, yung mga PTA, di ba, sa barangay, yan. So, yung mga senior citizens club, yan, PWD club. So, yung mga iba't ibang club na sinasalihan natin, no, ng mga community groups. Sabi dito, it's the wealth of your influence not tied to money, but how much impact your life on others. No, ang social wealth ay hindi siya nakukuha ng ano lang ng isang gabi, no. Kundi ito yung unti-unti mong nagagawa
na maganda o mabuti yung pakikitungo mo no sa kapwa mo. Kaya nga naalala ko dati yung ano, 'di ba? Yung palabas sa TV no, kapwa mo mahal mo. Yan. So nadadagdagan no yung ating social wealth no kapag nagiging consistent po tayo na nakakagawa ng maganda no pakikitungo natin sa ating kapwa. Yan. Siguro isang example natin diyan si Joseph, 'di ba? Yung story ni Joseph, 'di ba? Nung siya ay nasa prison, no, nag-develop siya ng relationship no sa mga sa tao no tulad ng cupbearer tsaka yung baker no ni Pharaoh no. Dahil sa kanyang gift no sa pag-i-interpret ng dreams, 'di ba? So, nagkaroon siya ng relationship no, sa dalawang ito. Kaya, di ba, anong sabi niya? Kapag kayo ay nakalabas na, no, alalahanin niyo ko, di ba, sabi doon ni, di ko lang nabalikan yung verses na yun, eh. No, sabi ni Joseph sa kanila, alalahanin niyo ko. So, nung time, di ba, nung time na nagkaroon ng problem, no, sa Egypt, at nung naalala, no, nung cupbearer, di ba, si Joseph, no, yun yung time na yung naging way talaga na ginamit ng Lord, 'di ba, para magkaroon siya ng impact no sa ibang tao. Kaya nga sabi dito, wealth is not just money, it's influence. You are wealthy when your life makes others better. Yan. Sabi po yan ni Dr. Myles Munroe. So, ang wealth, hindi nga lang talaga siya pera. Pero dahil sa influence mo, 'di ba, na ang buhay ng ibang tao ay napapaayos, nagiging maayos, no. May tuturing na 'yon na social wealth, no. Magiging ito rin po ay kayamanan natin, no. Kapag nakakatulong tayo sa iba, no, na mapagaang, no, yung kanilang buhay or makatulong tayo na maging mabuti, no, yung pakikitungo natin sa kanila, 'di ba? Kahit nga minsan lang sa simpleng pagngiti, 'di ba? Pag masasalubong mo yung mga kapitbahay mo, mabati mo ng good morning, 'di ba? Yung mga tao nakakasalamuhan natin, no? Maipakita natin na yung mabuting pakikitungo sa kanila. Yan. Sabi nga dito, core aspect of social wealth. So, una, influence. So, the power to shape opinions, behavior, decision in your family, workplace, church, or nation. It is earned through character. So, nagkakaroon daw tayo ng influence dahil through our character, credibility, and consistent service. No? Diba? Kahit hindi ikaw yung pinaka-mapera no, sa pamilya mo or sa trabaho mo, sa mga kaibigan mo, pero minsan, diba, they ask ng opinion mo, diba? Kasi kilala ka nila bilang isang mabuting tao. Kilala ka nila na marunong makitungo sa iba, diba? Kaya, sabi dito, kaya kahit talaga na hindi mo i-impose, no, gawin nila yung isang bagay, pero dahil nga nagsasalita ka, no, nakikinig sila, na kapag may ginagawa ka, ginagaya nila, so dahil yun sa influence mo, no, sumusunod sila kahit na hindi mo sinasabi na sundin ka, diba? Hindi mo kailangan na sumigaw, yan, para talaga na mag-follow din sila sa iyo, 'di ba? Hindi mo kailangan magbayad ng tao para sumunod sa iyo, 'di ba? No, hindi tayo yung mga bayaran, no, para lang talaga may pakita natin yung suporta sa ibang tao. But your influence to them makes them follow you, 'di ba? Kaya ang influence din talaga, no, walang pinipiling places, no. Maaring dahil nga yan sa character mo, dahil nga yan sa credibility mo, at dahil yan sa nakikita nila talaga yung pagiging consistent yung service mo, 'di ba? Sabi pa dito sa Proverbs 22 verse 1, a good name earned by honorable behavior, godly wisdom, moral courage, and personal integrity. It is more desirable than great riches, and favor is better than silver and gold. Yan. So, kahit wala kang mali-maleta, no, na pera, 'di ba? Pero kapag sinabi yung pangalan mo, 'di ba? Mabuti, 'di ba? Yung sinasabi nila tungkol sa iyo. Yan. Kasi sa number 2,
ang core aspect ng social wealth is reputation. Yan. Sabi dito, what people says about you when you are not around, no? Ano ba yung sinasabi ng tao sa'yo kapag wala ka, 'di ba? Sabi nga, mostly daw, sa isang grupo, no, kung magkakaibigan kayo, kung sino yung wala, yun ang madalas na pinag-uusapan, no? Ano yung nasasabi kaya ng mga kaibigan mo sa'yo kapag wala ka? Mabuti ba o masama? 'Di ba? Sabi, build through integrity and how you treat others. So, kaya talaga ingatan po natin, no, yung ating integrity, no. Kahit sa mga simpleng paraan, no. Halimbawa, mga minsan usapan, no, yayaan. So dapat kung hindi tayo pwede, hindi pwede. Yes or yes, no or no, 'di ba? Wag na tayo maging paasa. Kaya wag tayo masasabihan, naku, drawing naman 'yan, 'di ba? So, kaya lagi tayo maging totoo sa ating mga sinasabi. Kasi, ang taong may isang salita, di ba, mabilis yan na pinagkakatiwalaan. Kaya, maging maingat po tayo sa mga ating pinapangako, sinasabi, tuparin po natin yan. No, ingatan po natin, no, protect our name. No? Kapag sinabing Nina, di ba, ano yung reputation, no, ng pangalan ko. So, ingatan po natin yung ating pangalan dahil sabi nga, mas higit pa, no, mas higit pa daw ito sa silver and gold, no, sabi diyan. Kaya kapag wala tayong magandang reputation, 'di ba? Mahirap din na magtiwala sa atin ng ibang tao, 'di ba? Lagi na lang tayong pagdududahan, 'di ba? Para lalo na yung mga ginagawa natin dati kasi 'di ba, yung mga binibitawan natin pangako na hindi natin natupad. Tapos kung hindi nagiging tama dati yung pagtingin natin sa ibang tao, 'di ba? Yun yung nagiging reputation natin. Kaya kung wala pong tiwala sa atin, no? Mahirapan po talaga na magkaroon tayo ng social wealth kasi hindi po tayo makakapag-akay ng iba kung wala po silang tiwala sa atin, 'di ba? Kaya paano ba tayo magkaroon ng good name, 'di ba? So sabi nga kailangan honorable yung ating behavior. Kagalang-galang yung ating behavior. Kamusta ba yung ating behavior? Yan. Meron ba tayong godly wisdom, no? Moral courage. Yan. Personal integrity. Yan. Ginagawa ba natin yung tama kahit walang nakakakita? Or gumagawa lang tayo ng tama kapag merong taong nakatingin sa atin o kapag merong camera, 'di ba? Kala mo artista, no? So, gawin po natin yung tama kahit walang audience. Tandaan po natin, ang audience po natin lagi ay si Lord. No? Siya yung nakakakita ng ginagawa natin. Sa dilim man o sa liwanag, no? Nakikita ni Lord. At si Lord yung laging gawin nating inspiration, no? Sa lahat ng ating gagawin, no? Siya yung tanging audience na dapat nating i-please. Amen? So, kaya sabi dito, sa number 3, no, core aspect of social wealth, civic and cultural engagement. It includes your participation in one or more sphere of influence. You bring kingdom values in public spaces. Sabi dito, this is your active participation in shaping community by volunteering, supporting community works and church movement, no? Kaya makita natin, 'di ba, na kahit na saang lugar talaga tayo, no, patuloy na tayo ay maging tawag dito vessel ng Panginoon talaga upang madala, no, yung kaharian niya, 'di ba? Yung ating mga pagpunta, 'di ba, sa iba't ibang lugar, no, hindi lamang sa loob ng church, no, yung ating pagpa-participate, no, sa iba't ibang community, 'di ba? Sabi natin nga kanina yung mga ating mga community na sinasalihan, 'di ba? Mga senior citizen, PWD, patuloy na tayo ay maging tawag dito, vessel ng Lord na gamitin upang ma-share din talaga natin yung gospel niya. Yan. Huwag po tayong mahiya, no, na magpakilala ng Kristiyano. Kaya
kung pinapakilala natin na tayo ay Kristiyano, no? So ayusin po natin, no, yung ating behavior, yan. Lalo na sa atin, 'di ba? Kultura na ating mga Pilipino talaga yung bayanihan, pagtutulungan, yan. Kaya mag-engage po tayo, no? Huwag lang tayo lagi nasa loob ng bahay, sa loob lamang ng church, kundi yung makipag-engage po tayo sa ating community, no? Sa iba't ibang churches din po, 'di ba? Yan, kapag may annual summit nga po doon, yan, nakapag-engage tayo sa iba't ibang churches. Yan. Ano pa? So, core aspect of social wealth, leadership service. So, leadership is not title, but influence through service. Social wealth increased by solving problems and serving others selflessly. Sabi sa Mark 9:35, Amplified Bible po, sitting down to teach, no, he called the 12 disciples and said to them, if anyone wants to be first, he must be last at all in importance and servant of all. Yan, no? Kaya, kung mangunguna talaga tayo, no, para mag-serve or sa paggawa ng tulong sa iba, no, ito talaga yung binigay na example ni Lord, 'di ba? Na talagang maging selfless tayo. Lagi natin unahin yung kapakanan ng iba, 'di ba? Hindi yung leader ka na taga-utos ka lang, 'di ba? Parang boss ang dating mo na ito gawin mo, tapos ikaw wala kang ginagawa. Pero yung prinsipyo na binigay sa atin ng Panginoon bilang leader, no, kailangan talaga na sa atin makita talaga yung kung paano mag-serve, no? Kung paano ba maglingkod, yan. So, ang tamang paglilingkod, sabi ng Lord, 'di ba? Huwag nating pipiliin din, no? Yung ating paglilingkuran, kundi sabi niya, serve of all, yan. Sabi nga, sabi ko nga napaisip ako talaga, sabi ko kung yung mga politicians natin, 'di ba? Ma-observe talaga yung social wealth, no? Na yung tao, yung kanilang boss, 'di ba? People first before themselves. No, siguro wala talagang mga corruption na nangyari, 'di ba? Kundi yung yaman ng Pilipinas magiging equally divided talaga sa bawat Pilipino. Nakakalungkot lang talaga na ang yaman ng Pilipinas pero nasa iilang tao lang. So nung nakaraan nga, nung nandito sila Sister Jeng, no, si Erin, no, sabi niya ganun, gusto na daw niya umalis, no, sa Pilipinas kasi ang bata-bata pa daw niya, may utang na siya kasi nakita niya sa TikTok yata yung kakapanood niya na ang bawat isa sa atin ay may utang na. So nagulat siya, bakit daw siya may utang? Ang bata pa daw niya, hindi daw niya kayang bayaran yun. So kaya no, sa atin, no, let's continue to pray talaga sa mga leaders natin, no, na maging accountable sila, no, sa position na meron sila, na magkaroon talaga ng totoong serbisyo, no, na yung spirit of greed, no, mawala sa ating mga politician, kundi yung transparency, accountability talaga, no. Let's pray na makapag-rise up, no, ng mga ganitong klaseng leaders, no, yung talagang good governance, no, ang iniisip. Yan. So, yan, napunta ako sa politika. Panglima, core aspect of social wealth is networking and relationship at scales. No, while a relationship wealth is about close personal connection, social wealth is about breadth if your connection and how far your voice travels. So, gaano na ba kalayo yung ating connection? No? Hanggang saan naaabot? Yan. So, social wealth connects you to movements, platforms, and opportunities. Diba? Kaya nga, minsan pag na-i-invite ka, diba, na maging speaker, lalo na sa mga alumni school mo, diba? Yun. So, nagkakaroon tayo, lumalawak yung network mo. Yan. Kahit sa SCB, diba? Minsan na-i-invite tayo doon sa iba't ibang churches, pupunta tayo, attend tayo ng mga seminars, no, doon na-expand, no, yung ating networks. Kaya
Mahalaga din po talaga na yung ating paglabas yan kasi lumalawak yung ating network yan. Isang example po natin dyan is si Joseph. Sabi, Joseph becomes socially wealthy in Egypt, influencing the nation through wisdom and service. So sabi ko nga kanina, di ba? Kasi dahil nga sa na-build na relationship niya doon sa taong malapit sa Pharaoh, naging tulay yon para na talaga mag-expand yung territory ni Joseph. Naging socially wealthy siya sa Egypt dahil sa kanyang wisdom at sa kanyang service. Even Daniel influenced Babylon's government while staying faithful to God. So makita din natin yung life ni Daniel talaga, di ba? Na kung paano siya nag-excel, at dahil sa pag-excel niya, di ba? Nagkaroon siya ng influence sa Babylon's government. So even Esther used her social position to save her people. Kaya yung talagang bawat mabuting nagagawa natin sa ating kapwa, nagkakaroon po talaga tayo ng deposit sa ating social wealth. Kaya patuloy na maging consistent po tayo na yung mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Pero wag ka namang gagawa ng mabuti kasi nag-expect ka in return, 'di ba? Hindi ganoon ang aking sinasabi, But yung mabuti nating ginagawa, ito ay para pa rin sa ika-glorify ng ating Panginoon. Yan. Para na nadidepositohan yung ating social wealth. Yan. Sabi, God does not give you promotion just for you. He gives it so that through your position, His purpose is fulfilled. Author unknown, Sabi niya, kaya nga, isang makita natin, ang taong mayaman sa pakikitungo sa ibang kapwa. Makikita po natin yan kapag ang taong yan ay namayapa. Sa funeral service niyan, napakaraming tao. May mga funeral service po ako na napupunta na sobrang daming tao, araw-araw talaga na punong-puno yung lugar ng kanyang wake. Kaya masasabi mo doon na maririnig mo talaga yung kabutihan ng ginawa ng taong yun, gaano siya kabait, gaano siya kabuti. May mga funeral service din po ako napupuntahan na parang halos ang nandun lang yung pamilya, minsan hindi pa kompleto yung pamilya. So, doon makikita mo talaga kapag ang isang tao ay social wealthy, sa time na talaga sa funeral wake niya. Yan. Kasi nga, ang financial wealth, masusukat yan sa dami ng ari-arian natin. Ari-arian ng isang tao. Pero ang social wealth, masusukat mo yan sa dami ng pinto na nagbubukas para sa'yo. Lalo na kapag nangangailangan ka. Yun. Kaya, patuloy na gumawa tayo ng kabutihan, mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Yan. So, pang-anim, na kinds of wealth, baka ito meron na tayo, mayaman tayo dito, pwede natin i-assess po yung mga kinds of wealth na atin na pag-uusapan, Saan na ba tayo mayaman, Sa yung kanina, yung share ni Pastora na una, yung spiritual wealth, 'di ba? Tapos yung solical wealth. Sabi ko kanina, yung physical wealth, malusog ka, hindi ka nagkakasakit. Tapos yung relational wealth, tapos social wealth, tapos influential wealth. Its ability to impact people, institution, and culture through your leadership, your gift and calling, your platform of your position, your life example or values. Kaya ang influential wealth, paano ba natin ginagamit yung ating resources, 'di ba? Paano ba tayo nakakapag-influence sa iba, Saan ba na dapat natin sila ma-influence? Yan, yun ang malaking tanong inu-influensyahan ba natin sila para sa good or bad, 'di ba? Kasi may mga sinasabi,
Lalo na nung sinanay yung lagi sasabi, oh ano yan, baka bad BI yan, baka bad influence yan. So tayo, i-aim natin na ma-influence po natin ng iba, no, sa tama. Kasi sabi ng Mark 16:15, 16, then he said unto them, go ye in all the world and preach the gospel to every creature. He that believe and is baptized shall be saved, but he that believe not shall be damned. Yan. Kaya, influence is a form of wealth because it allows you to move people, change policies, di ba? Napapasunod mo sila dahil sa influensya mo, no? Nababago yung mga policy, shift mindset, no? Nababago yung kanilang isip, no? Dahil sa influence mo, and bring kingdom transformation. At dahil sa influence mo, no? Dumadating sa kanila, no? Yung paghahari ng Panginoon. Kaya, key aspect of influential wealth is, number 1, leadership through purpose. So, influence begins when you discover your true purpose. Purpose-driven people become influential because they solve real problems and inspire others. Yan, kapag nagiging solusyon ka, 'di ba, sa nagiging problema ng iba, no? Yun, nagiging influential ka na sa kanila. Ano ba? Financial wealth can be by employees compliance, 'di ba? Sa financial wealth, pwede dahil nga ikaw ang boss. Yan. So, napapasunod mo yung mga employee mo. Pero yung mga tao, kapag ikaw ay influential wealth, no? Kapag ikaw ay mayroong influential wealth, they follow you because of your leadership, no? Hindi sila sumusunod sa iyo dahil binabayaran mo sila, 'di ba? Tulad sa mga example siguro si King David, 'di ba? No, before, 'di ba, si David ay shepherd, no? Hindi siya kilala sa Israel, 'di ba? Pero nung day na killed niya si Goliath, 'di ba? Ano nangyari kay David, no? Na iba, no, naging kilala siya sa buong Israel, no? Yung influence niya nag-grow, 'di ba? So dahil 'yun sa kanyang leadership, no? Dahil sa ginawa niya, no, sa Israel, sa bansang Israel. Kaya when you know your purpose, your influence becomes unavoidable. Yan, unknown. Kaya kailangan alamin na natin ano ba yung purpose ko, 'di ba? Pangalawa ng key aspect of influential wealth ay visibility and voice. Influential wealth increases when your gift is exposed. Yan, kapag marami na nakakakita o naalam yung gift mo, 'di ba? Na-expose yan through public speaking, writing, and leadership roles, business, community engagement, and etc. Sabi po ng Proverbs 18 verse 16, a gift opens the way and usher the giver into the presence of the great. Yan. Visibility turns private success into a public inspiration. Sabi po ni Pastor Wilbert, high visibility and maximum impact is what your influence can achieve. Kaya nga madalas po na example dito ni Pastor Wilbert ay yung sunog, diba? Ang sunog, hindi niya na kailangan i-promote yung sarili niya. Diba? Kapag may nakikita tayong sunog, nakakot talaga yung attention natin, no? Yung buong attention natin nakukuha. Napapasigaw ka pa nga, sunog! Diba? Ganon. Kaya tayo din, no, gamitin natin yung ating boses, no? O yung mga idea natin, yung mga mabubuti nating idea, no, i-voice out natin. Halimbawa, kung sa church may nakikita ka na sa palagay mo ikabubuti ng church, 'di ba? I-suggest natin, no, i-voice out natin. Huwag natin sarilin, dapat ganito ginagawa nila. No? So hindi namin malalaman, 'di ba? Kung hindi niyo i-voice out, no, kung meron kayo mga nakikita mga ideas na makakatulong sa church, yan. Gamitin po natin yung ating boses to share, no? Kaya wag naman na puro ang i-voice out natin ay problema at i-voice out natin ay puro mali, di ba? Yan, kundi
ang i-voice out natin yung mga tamang ideas na makakapag-influence ng tama din. So, pangatlong aspect po ng influential wealth ay moral ethical authority. Influence without character is dangerous, di ba? Isa sa mga nakita nga natin yan na sa 2 Samuel 20 verse 1 and 2, sabi, Sheba's rebellions. There happened to be in Gilgal a worthless character named Sheba, son of Bichri. No, worthless character of the tribe of Benjamin. He blew the trumpet and called out, Down with David, we won't follow him. Men of Israel, let's go home. So the Israelites deserted David and went with Sheba. But the men of Judah remained loyal and followed David from the Jordan to Jerusalem. So true influence is sustained by moral strength, integrity, and wisdom. Kaya talaga ingatan po natin kung sino yung mga taong na sinusundan natin, 'di ba? Kasi minsan may nakakapag-influence sa atin ng hindi tama. Ayan. So tignan natin yung kanilang character, 'di ba? Kaya 'yun, maging maingat po tayo. Kung sino yung mga taong nag-i-influence sa atin, bantayan po natin yun. Na hindi lahat na lang na porket, lalo na kung may mga ina-idolize tayo, may tinitingnan tayong tao, 'di ba? Kahit na nakikita natin na morally wrong, no? Hindi na tama yung behavior, pero hinahayaan natin sila na magpa-influence tayo. Yan. So, sa pang-apat, panang key aspect of influential wealth, platform and position. When God elevates our position of influence, it is always for the purpose of advancing His kingdom on earth. So, kapag talaga na binibigyan tayo ng platform ng Panginoon or ng position, no, wag natin hahayaan na hindi tayo magpagamit sa Lord, 'di ba? Lagi natin na tayo isipin na tayo po ay vessel ng Lord, 'di ba? Para ma-advance talaga yung kanyang kaharian, 'di ba? Tulad ng ginawa ng Panginoon na paggamit kay King Cyrus. Yan. So si King Cyrus po ay hindi po siya Christian, 'di ba? Wala siyang personal na relasyon sa Panginoon. Pero ginamit po siya ng Lord, 'di ba? Para sa mga Israelites. Makita po yan natin sa Isaiah 45 verses 1 hanggang 5 po sa Good News Translation. Sabi dito, the Lord appoints Cyrus. The Lord has chosen Cyrus to be king. He has appointed him to conquer nations. He sent him to strip kings of their power. The Lord will open the gates of cities for him. To Cyrus says the Lord, So I myself will prepare your way, leveling mountains and hills. I will break down Broad's gate and smash their iron bars. I will give you treasures from dark, secret places, then you will know that I am the Lord, and that the God of Israel has called you by name. I appoint you to help my servant Israel, the people that I have chosen. I have given you great honor, although you do not know. Sa verse 5, I am the Lord, there is no other God. I will give you the strength you need, although you do not know me. Diba? Kaya talaga makita natin na God is able to use somebody or someone para mangyari yung kanyang plano, di ba? Kasi diyan sa binasa natin sa verses, sa verse 4 and verse 5, di ba? Sa huli, di ba, laging sinasabi ng Panginoon, although you do not know me. No, kaya kahit walang relationship sa Panginoon, kahit sinasabi natin na hindi Christian, 'di ba? Maaring he is the man, 'di ba? Siya yung taong gagamitin ng Lord, 'di ba? Para mangyari yung kanyang plano. Kaya sa mga nangyayari sa ating bansa, let's continue to pray talaga for a man na gagamitin ng Panginoon, no? Hindi yung mga sarili-sarili natin na iniisip na mga politician na gamitin ni Lord, but let's pray, no? Kung sino ba yung nais ng Lord na gamitin niya, di ba? Kaya yung ating platform talaga, yung ating position, ito din yung vehicle na gagamitin ni Lord para mas malawak yung ating naabot. Tulad ko ngayon, nagpapasalamat ako kay Pastora Susan, no, sa platform na to para magamit ako ng Panginoon para sa pag-share ng salita niya. Yan.
Kaya saan man tayong lugar na nandoon, no, patuloy tayo maging representative ng Panginoon, no, para sa ikalalawak ng kanyang good news. Amen? So, ano pa yung key aspect of influential wealth? Multiplication of legacy. Influential wealth is not just about your present impact, but also how your life multiplies through other. No? Kaya, paano natin pararamihin, no, yung ating sarili? No? Okay ba sa inyo? Halimbawa, mas maraming mina, no? Okay ba sa inyo kung i-multiply yung sarili nyo? Matutuwa po ba kayo? Yan. Kaya sabi dito, nagmumultiply tayo through mentoring, legacy transfer, movement created. So, kaya mag-invest po tayo sa tao, 'di ba? Wag natin isikreto lang, no, or sa atin lang i-hoard natin kung ano yung nalalaman natin. But patuloy na i-transfer natin 'to, i-download natin 'to sa ating mga mahal sa buhay, no, kung sa church, so, sa mga leaders na nakikita natin na talagang may mga potensyal, 'di ba? No, patuloy natin silang i-empower, 'di ba? So minabasa nga ako na human life is short, no. Ang buhay ng tao ay maigsi lang, but a multiplied legacy is immortal, 'di ba? Kung iyan ay nagpapatuloy, no, talagang magkakaroon ng forever. Yan. So, yun po yung 5 aspect po ng influential wealth. So, kaya mga example dito po na pinakita is number 1 is si Martin Luther King Jr. Sabi dito, his legacy is one of non-violent resistance, moral leadership, and ongoing fight for justice and equality. 'Di ba? Parang tayo noon nung nagkaroon ng EDSA 1, 'di ba? Na talagang paalis, no, yung dictatorship, no, ng dating President Marcos, Ferdinand Marcos, walang dumanak na dugo, 'di ba? Kundi talagang people power. Yan. So, kay Martin Luther King Jr., so sabi niya dito, I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by color of their skin, but the content of their character. Yan, sabi po niya yan. Kasi nga, naging problema nung panahon nila, di ba, yung mga racist, di ba, yung mga tawag dito, yung discrimination, yun. So, sabi dito, he did not fight for personal greed, but for a divine vision of justice. No, decades after his death, no, after nung kamatayan niya, his words and method continues to inspire human rights movement. So, kaya may mga batas na nabuo, no, after na namatay si Martin Luther King Jr., no. Yung Civil Rights Act of 1964, yun nga, discrimination based on race, color, religion, or national origin. Tapos yung batas din, no, yung Voting Right Acts, no, na pwede na bumoto, no. Civil Right Acts ng 1968, a Fair Housing Act. So yan. So sino pa? Nelson Mandela. His legacy is one of the moral courage, forgiveness, transformational leadership. He taught the world that even the most unjust system can be dismantled through peaceful resistance. So talagang hindi sa lahat ng pagkakataon talaga ay kailangan dumanak ng dugo, magkaroon ng gera, 'di ba? Pero may mga ginagawa talaga na pagrarally na peaceful lang, 'di ba? Sabi dito, and that reconciliation is stronger than revenge. Yan. So isa pa nga sa nabasa ko, no, kay Nelson Mandela, no. So nung after nga, nakulong siya na mahabang taon. So after nung nakulong siya, no, talagang pinakita niya pa yung nagkaroon pa ng reconciliation, no, dun sa mga tao, dun sa mga taong talaga na gumawa sa kanya ng mali. So pinakita niya yung forgiveness talaga, no. Kaya ganun na lang din po talaga yung naging influence, no, ni Nelson Mandela. Isa pang influential, no, si Charlie Kirk. He left a significant imprint on how youth are engaged in US conservative politics. Young conservative activism is more organized, louder, more media savvy, in part because of his work, no.
Yan, mapapanood niyo yan sa mga kanyang YouTube. Yan. Sabi niya, I rather be biblically correct than politically correct, no? So, kaya tayo din, no? Huwag po tayo maging one-sided pagdating po sa mga political leaders po natin. Huwag po tayo maging panatiko ng mga politician, di ba? Hanggang sa nasisira na yung relationship natin sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin dahil sa ating mga politician. No? But tignan po natin ano ba yung tama at ano ba yung naka-align sa salita ng Lord. Yan. Kasi magpapakasira tayo sa ating relationship sa ating mga mahal sa buhay para sa politiko. Tapos hindi naman tayo personal na kilala ng mga politiko. 'Di ba? So, wag po tayo masyadong maging fanatic. No? Yan. So last, sa 7 kinds of wealth ay generational wealth. So is the transfer of resources, influence, and principles from one generational to next, ensuring that your success outlives you. Kasi sabi ng Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance for their children. So ano ba yung iniiwan natin sa ating mga anak? Yan. So, example is si Abraham, si Isaac sa Genesis 26:12-13. Hindi ko na po babasahin. Dahil, di ba, sabi nga ni Pastora last week, di ba, yung mga pinangako ng Panginoon no, sa mga magulang, di ba, kung sila ay magiging obedient. No? So, yung inheritance dadaloy sa mga anak. Kaya si Isaac hindi siya nag-start from zero, di ba? Kaya tayo mga anak, no, maging thankful tayo sa ating mga parents kapag mas higher na yung leverage natin, di ba? Hindi na natin kailangan magsimula from scratch, hindi na natin kailangan magsimula sa zero dahil ipagpapatuloy na lang natin no, yung iniwan ng ating mga magulang. Isa pa is si David and si Solomon sa 1 Chronicles 29 verse 28. Talagang si David no in-spend niya yung kanyang buhay no to accumulate no vast amount of gold, silver, and bronze and timber. No, in-establish din niya na maging strong yung kingdom niya no, yung unified yung kanyang kingdom. Kaya talaga nung panahon ni David no, puro gera, kabi-kabila talaga yung pakikidigma niya no. At talagang nung kanyang last days no, tinransfer niya yung, sabi nga ng Bible, is massive resources no, kay Solomon. No, para i-build ni Solomon yung temple. Kaya talaga may mga magulang talaga na sila yung nag-start to build no, para yung next generation no, at talagang tawag dito, stable na, no, ipagpapatuloy na lang. So, inclusion ng generational wealth. No? Ano ba yung mga kasama doon sa generational wealth? So, hindi porket generational wealth, isipin lang natin yung mga maiiwan sa atin ng ating mga magulang na bahay, pera, ari-arian. No? Hindi. 4 po ito. So, sabi una, material resources. So, yun yung una. Yung money, property, business, yan. So, may iwan sa yung malaking no, sa bank account or baka mamaya may life insurance yung magulang nyo. Yan. So, matatransfer din po yan sa anak. So, ano pa? Moral and spiritual values. Yan yung mga principles, integrity, and faith. No? Nawaan na topic natin, diba last time, yung passing down faith. No? Nawa, talagang nasisiguro natin na maipasa natin sa next generation yung ating pananampalataya, yung ating integrity, at yung mga prinsipyo na pinanghahawakan natin no, na sa mga pangako din ng Panginoon. Cultural and leadership influence. No, kasama dyan yung pangalan natin. No, pag sinabi bang Edwin Dayaw, no, ano yung tumatatak, no, ano yung naiiwan, no? No. Impact, reputation, yan. So, vision and purpose, no, clarity about your family exists and where it's going. So, mahalaga yan na talaga maituro din natin sa ating mga anak sa next generation, di ba? Na ano ba yung tinatanaw, no? Ano ba yung purpose, no, ng family? Yan. Kaya yung number 2 hanggang sa number 4, kailangan po talaga na masiguro natin na mapas natin sa next generation dahil kung yung number 1 lang po ang maipapasa natin, no,
may yung material resources lang. Sabi nga natin kanina, 'di ba? Disaster, no? Ang pwede mangyari. Baka mag-away-away po yung ating mga mahal sa buhay, no? Na mapag-iiwanan natin, no, ng ating mga material resources. Kaya isa sa mga maganda po siguro na nakita ko, si Henry C. Sr. Kasi sabi nga, si Henry C. Siya yung number 1 na pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Simula po yun ng 2008 hanggang 2019. Siya yung number 1, no? Tas 7 years later, no, ang kanyang mga anak kasama pa rin po sa top 10 na pinakamayayaman, no, sa buong Pilipinas. Kaya makita natin doon na hindi lang material wealth ang naipasa ni Henry C. Sr. sa kanyang mga anak, but pati yung prinsipyo, yung mga values, pati yung good name, no, naipasa niya, no, sa kanyang mga anak, no. Kaya dito po ako magtatapos, no, sa conclusion, no. In the kingdom perspective, in the wealthiest person cannot be measured by the amount of money, no. Hindi po measure, no, na tayo ay pinakamayamang tao dahil lang sa ating money, possession, or businesses they have, but rather by their understanding of God's kingdom at work in their life, no. Most of the time, our prayers revolve around financial breakthrough, diba? Madalas na ang panalangin lamang natin ay breakthrough, no, sa finances, pero sa 7 kinds of wealth na ating napag-aralan, no, na marami pa pala, 'di ba, na maituturing nating kayamanan. So, sabi pa dito, because we believe that money is the solution to all our problems, but money is not the wealth that we should be chasing, no. True wealth is found in our relationship with God and with the people around us. As we have learned and reflected on the 7 kinds of wealth, let us take a moment to acknowledge and be genuinely thankful for everything we already have. No? Magpasalamat tayo sa Panginoon. No? Ano na ba yung wealth na meron tayo? Sabi ko nga kanina, kung malalim ang ating relasyon sa Panginoon, no? Maituturing na natin tong kayamanan. So, wag po tayo mag-focus na ang kayamanan ay nasa pera lamang. No? But sabi nga ng salita ng Lord, 'di ba, sa Matthew 6:33, seek first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, unahin po natin ang paghahari ng Panginoon sa ating buhay. Unahin natin na magkaroon po talaga tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Dahil yun po ang kayamanan na hindi mananakaw ng sino man, no? At yun po yung kayamanan na ayaw ng kaaway na magkaroon po tayo, yung ating spiritual wealth. Amen? So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At nawa po, patuloy natin pagbulay-bulayan, no? Maging thankful tayo. Lord, ito na po pala yung mga kayamanan ko, 'di ba? So, sabi ko nga kanina, mag-reflect tayo, no? Sa mga oras na wala tayong ginagawa, no? Ilista natin, no? Saan na ba tayo mayaman? Mayaman ako kasi maganda yung relationship namin mag-asawa. Mayaman ako kasi maayos yung mga anak ko. Mayaman ako kasi malusog ako, wala akong sakit. No, mayaman ako kasi meron akong personal na relationship sa iyo, Lord. Mayaman ako, Lord, kasi may mga kaibigan ako na handang tumulong, no, kahit anong oras, no, pwede ko silang tawagan. No, mayaman ako, Lord, kasi may mga kapatid ako na andyan lagi naka-support sa akin. No, mayaman ako, Lord, kasi may mga ka-churchmate ako na nandyan lagi, no. Yun, ilista natin, no, yung mga kayamanan natin, no. No, wag lang basta yung tignan natin yung bank account, no, or kung anong possession na meron tayo. Amen? So, ihanda na rin po natin yung ating pagbibigay sa Panginoon.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na to. So thankful kami, Lord, sa pagbubukas mo, Lord, ng pagtuturong ito sa amin na ang kayamanan ay hindi lamang sa amount of money na meron kami or sa bangko or sa ari-arian na meron kami or sa mga negosyo. But Lord, ang kayamanan po namin ay ikaw. Ikaw, Lord, yung aming relasyon sa iyo. Kayamanan namin, Panginoon, ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan. Kayamanan namin, Panginoon, kung meron kaming naiimpluwensyahan upang magkaroon din ng paghahari mo sa kanilang buhay. Mayaman din kami, Panginoon, kung nagiging mabuti, Lord, ang aming pakikitungo sa kapwa, O God. At Lord, beyond, Lord, sa material possession, mas patuloy namin, Lord, na inaasam, Panginoon, na magkaroon kami ng breakthrough, Lord, sa aming spiritual wealth, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sa pangako mo sa Matthew 6:33, kung uunahin ka namin at ang iyong katwiran, Panginoon, na idadagdag mo na lamang, Lord, ang lahat ng pangangailangan namin. Kaya dalangin ko, Lord, ang aming mga napag-aralan, pagpalain mo, Lord, ang bawat nakinig, tulungan mo kami, Lord, na i-apply ito, Lord God, sa aming buhay. Nagpapasalamat kami, Lord, for all the blessing na binigay mo sa amin, pinagkatiwala mo sa amin. Kaya in return, binibigay namin, Lord, ang aming tithes and offerings sa iyo bilang pagsunod, bilang pag-honor, Panginoon. Kaya ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So maraming salamat po sa bawat isa sa atin at patuloy, Lord, na patuloy po na i-enjoy natin, no, yung mga lilipas na oras. God bless po.